ng mga pabikaring kapatid. So tayo po ay magpapatuloy na po sa ating pag-aaral po sa aklat po ni Isaias bilang pagbabalik-aral po mga kapatid sa Isaiah chapter 38. Yung pong kapitulo na sabi nga po natin ito ay kasabay ng chapter 36 at chapter 37. Itong pagkakataon na ito na si Haring Hezekias ay nagkaroon po ng karamdaman na wala ng kalulasan at ito'y binigyan ng siya pinanalangin sa Panginoon na dagdagan niya kanyang buhay, hindi lang po sa kanyang sariling kapakanan, kundi para sa kanyang bayan dahil ito ay nakasuok sa isang panganib na sila'y sasakupin ng makapangyarihang kaharian ng Syria sa pamamagitan po ni Haring Sennacherib. At siya po'y pinakinggan ng Panginoon at binagdagan ng 15 taon sa kanyang buhay. In other words, nagpatuloy po ang kanyang buhay bilang isang hari at ang kanyang mabuting pamumuno sa bansang Israel. So ipagpatuloy po natin ngayon sa ito po ay maikling kapitulo lamang sa Isaiah chapter 39. Sa panahon pong ito, bagamat tumira pa po ang kaharian po ng Assyria, pero meron na pong parabagang alitan sa pagitan ng hari ng Assyria at hari ng Babylon. Dito po sa unang kapitulo, unang talata ng Isaiah chapter 39, basahin po natin sa mula po sa Tagalog, Isaiah chapter 39. Ito po ang ating mababasa. Nang panahong yon, si Merodach-Baladan, na anak ni Baladan, na hari ng Babylonia, ay nagpadala ng mga sugo na may dalang mga sulat at regalo kay Hezekias, sapagkat nabalitaan niya na siya'y nagkasakit at gumaling. Ganyan. So yun po makikita nating unang talata. Dito po sa New King James Version, at the time, Merodach-Baladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and a present to Hezekiah, for he heard that he had been sick and had recovered. So ito po ay isang pagbibisita ng anak po ng hari ng Babylon. Ang pangalan po ay si Haring Baladan. Nagpadala po ng sulat at kaloob, present, kay Haring Hezekiah. Hindi naman po katakataka na isang hari po ay magpadala ng sulat ng pagbati at mangkaloob sa ibang hari. Lalo na yung kanyang pinadalhan ng sulat at kaloob ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Pero sa pagkakataon pong ito ay hindi karaniwan sapagkat ang hari ng Babylon ay tiyak na mas makapangyarihan kaysa kay Haring Hezekiah. Tandaan po natin ang kaharian po ng Israel ay nahati sa dalawa pagkapatay ni Solomon. Yan ang kaharian po ng hilagang kaharian, the Northern Kingdom, na naging kaharian ng Israel, at ang timugang kaharian, Southern Kingdom, na ito po ang kaharian ng Judah. Yung pinakamalawak po nilang sinako pa sa panahon ni Haring Solomon, pero ito po yung unti-unting lumiit. Nawala lang po yung 10 tribes sa Northern Kingdom, so maliit na lang po natitira. Yung 2 tribo na bumubuo po sa kaharian ng Judah. So mas makapangyarihan po ang hari ng Babylon kaysa sa hari ng Judah. Nakapagtataka na siya'y nagpadala ng kaloob. May nagsasabi po mayroong 2 posibleng dahilan. Una, para malaman kung totoo nga po yung himala ng sandayan doon sa 38 verse 8. Ito rin po makikita na sa pangalawang kronika, chapter 32 verse 31. Basahin po natin. Ito po yung mga parallel na mga kapitulo sa bahagi ito ng Isaiah
Ngayon din po sa pangalang hari at saka sa pangalang kronika. Dito po sa 32, verse 31. Basahin po natin. Kaya tungkol sa mga sugo ng mga pinuno ng Babylonia, na isinunggo sa kanya upang magusisa tungkol sa tanda na ginawa sa lupain, ipinaubaya ito sa kanya ng Diyos upang subukan siya at upang malaman ng lahat ng nasa kanyang puso. So maaaring gusto nilang malaman yung nangyari nga pong tanda sa lupain, yung miracle. Yung pangalawang dahilan na ito'y tinatanggap ng karamihan ay ang hari ng Babylon po ay humingi ng tulong sa Juda laban sa Syria. Tandaan po natin ang Assyria si nagbigay ng babala laban kay Hezekiah. So ito'y magkaaway. So maaaring dito po sa pagkakataon nito ang hari ng Babylonia ay humingi ng tulong sa hari ng Assyria. So ito po yung maaaring makita natin na pangyayari bago pa nung nakabalik po si Sennacherib, matagal pa bago siya pinatay ng kanyang mga sariling anak. Maaaring ito yung panahon na yun. Na mayroong digmaan sa pagitan ng Babylon at saka ng Nineveh na kung saan nag-ahari po si Sennacherib. So mayroong pong panloob na paglalaban sa pagitan ng hari ng Babylon at hari ng Assyria. Dito po sa ikalawang talata. And Hezekiah was pleased with them. Tingnan po natin sa Tagalog kung ano po ang nilagay na salin po rito. Kasi maganda rin po magkonsulta tayo sa ating wikang Pilipino. Dito po, at natuwa si Hezekias dahil sa kanila. At ipinakita sa kanila ang taguan ng kanyang kayamanan, ang pilak, ang ginto, at ang mga pabango, ang mahalagang langis, ang lahat ng kanyang sandata, at lahat na nandoon sa kanyang mga imbakan. Walang bagay sa kanyang bahay o sa buong sakop man niya na hindi pinakita ni Hezekias sa kanila. And Hezekiah was pleased with them and showed them the house of his treasures, the silver and gold, the spices and precious ointment, and all his armory, all that was found among his treasures. There was nothing in his house or in all his dominion that Hezekiah did not show them. So mga kapatid, para bang nagyabang si Haring Hezekiah sa mga sugo na galing po sa lupain ng Babylon. Sabi niya, Hezekiah was pleased with them. So maaaring siya po ay natuwa dahil doon sa atensyon na binigay sa kanya ng mga taong ito. Tandaan po natin, mas makapangyarihan ang hari ng Babylon kaysa sa hari ng Judah. At upang ang isang makapangyarihang hari ay magpadala ng sulat ng pagbati at mga kaloob, ito po ay isang bagay na nakapagbibigay ng katuwaan. Maaari sabihin natin nagbibigay ng pride. Dito po balik tayo sa pangalang kronika, 2 Chronicles chapter 32, verse 35. Sabi po natin. Ito ang ating makikita. Ngunit si Hezekias ay hindi tumugon ayon sa kabuting ginawa sa kanya, sapagkat ang kanyang puso ay naging palalo. Kaya't ang puot ay dumating sa kanya sa Huda at sa Jerusalem. Pansinin po natin ang pangako ng Diyos ng ni Hezekias sa harapan ng Diyos nang siya po ay pagilingin ng Diyos. Kasi mabubuhay na may kapakumbabaan at paglilingkod sa Diyos. Kaya dito makita natin dahil doon sa pagbibigay ng biyaya sa kanya ng Diyos, siya po ay naging palalo. So makita natin dito maaaring nalimutan ni Hezekias na ang Diyos na nagligtas sa kanyang lungsod at nalimutan niya ang kanyang pangako. Tingnan po natin, bumalik po tayo sa Isaiah, dito po sa chapter 38, dito sa verse 15. Ngunit ano aking masasabi? Sapagkat siya nagsalita sa akin at kanya namang ginawa, lalo ng tulog ko ay nakatakas dahil sa paghihirap ng aking kaluluwa.
O Panginoon, sa pamamagitan ng mga bagay na ito, mabubuhay ang mga tao at nasa lahat na ito aking espiritu, kaya ibalik mo ang aking lakas at ako'y buhayin mo kanya. So, nalimutan niya ang Diyos na nagligtas sa kanya. So, naging palalo kanya. So, dito po, lalo pa siya naging palalo dahil nga po doon sa atensyon na binigay sa kanya ng mga sugo po ng haring Babylon. Pagkatapos pong yun, naalala po natin si Hezekiah nagbigay po ng malaking bayad kay Sennacherib para po siya ay wag lang sakupin ng Jerusalem. Pagkatapos pong pagbigay ng malaking bayad kay Sennacherib, si Haring Hezekiah ay nagkaroon ng siya po ay nakatamasa ng malaking kayamanan. Dito po, babalik tayo sa Pangalang Kronika. Basahin po natin. Sa Pangalang Kronika, chapter 32, dito po sa talatang 27 hanggang talatang 29. Si Hezekiah ay nagkaroon ng napakalaking kayamanan at karangalan. Siya'y gumawa para sa kanyang sarili ng mga kabangyaman para sa pilak, ginto, mga mamahaling bato, mga pabango, mga kalasag at lahat ng huri ng mamahaling bagay, ng mga kamalig para sa hinaling butil, alak at langis, at ang mga silungan para sa lahat ng uri ng hayop at mga kulungan ng tupa. Bukod dito, naglaan siya para sa kanyang sarili ng mga lunsod at maraming mga kawan at mga baka sapagkat binigyan siya ng Diyos ng napakaraming pag-aari. So binigyan siya ng malaking pag-aari ng Diyos pagkatapos po siya ay nagkasakit at gumaling. Yung po mga kaloob ay dumating pagkatapos ng kanyang pagkakasakit. So nagkaroon po ng biyaya pagkatapos ng kanyang kapigatian, tulad po ng ating natunghayan kagabi sa ating pag-aaral. Dito po sa 32, balik tayo sa 32 verse 23. At maraming nagdala ng mga kaloob sa Panginoon sa Jerusalem at ang mahalagang bagay kay Hezekiah na hari ng Uda, ano pat siya'y dinakila sa paningin ng lahat ng mga bansa mula noon. So maaaring ito ang naging dahilan ng kanyang magiging pagpapalalo dahil siya dinakila ng mga bansa. Maraming mga kaloob ang ibinigay sa kanya. Ito po ang maaaring pagka isang tao po ay dinadakila o naging makapangyarihan, siya po ay nauhulog sa kahinahan. Si David po sa rurok ng kanyang kapangyarihan, siya ay nahulog sa tawag ng laman. David succumbed to the lust of the flesh. Alam po natin yun. Nakita niya naliligo si Bathsheba at sinatukso at kinuha niya si Bathsheba mula sa kanyang asawa. At para bagang pinapatay niya si Urias para maging sa kanya si Bathsheba na nagdadalang tao si Bathsheba noon. Si Solomon, ganoon din. Si Solomon po, siya ang pinakamalawak na sinako na kaharian sa lahat ng hari ng Israel, higit pa sa kanyang amang si David. At siya po ay nahulog dahil sa karangyaan at kasikatan, nahulog siya doon. Na nagkaroon siya ng asawa na matagibang lupa na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Si Hezekiah ay nahulog sa pagpapalalo at dahil po siya'y dinakila ng mga bansa para bagang siya'y natuwa sa pagpaparangal na yun at siya po'y naging palalo. So ito po nangyari kay Haring Hezekiah. So pinakita niya lahat ng kanyang pag-aari. Lahat. Yung kanyang kayamanan, yung kanyang mga pilak, ginto, yung kanyang mga pabango, yung kanyang mamahaling langis, at ang kanyang kalasag. Lahat ng kanyang pag-aari ay pinakita sa sugo ng hari ng Babylon. Maaring siya po ay nagpapa-impress na siya ay talagang hari na karapat-dapat sa pagbibigay ng karangalan sa kanya. So ito pong ganitong kalakaran ay ginawa niya na ipakita ang lahat ng pag-aari
ng kanyang kaharian sa isang potensyal na kaaway. At ito'y malalaman natin mamaya pag nakausap ni Isaias si Haring Ezekias. At tinanong ni Isaias kung sino at saan galing yung mga tao yun. Pero dahil siya po ay binigyan ng sulat na pagbati at binigyan siya ng kalob, parang siya lalong nagiging panalo sa kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Yun po nangyari kay Haring Ezekias. Tingnan po niyo yung tawa na po. Sa kanyang pangangailangan, siya'y tumawag sa Diyos. At nangako na siya mamumuhay ng buong kapakbabaan at paglilingkod sa Diyos. Pero dahil po sa mga dinakilasan ng mga bansa, nagpadala ng mga kalob sa kanya, siya po'y nagkaroon ng espiritu ng pagpapalalo. Dito po sa 3 talata, then I say the prophet went to his king Hezekiah and said to him, "What did this man say? And from where did they come to you?" So Hezekiah said, "They came to me from a far country, from Babylon." So ibig sabihin, tinatanong ni Propeta Isaias kung anong sinabi ng mga taong ito. Asan sila galing? Dito po si Haring Hezekiah at saka si Propeta Isaias, sila yung parang mahalagang tao sa Juda. Si Isaiah po isang propeta. Siya po ang tagapagsalita ng Diyos sa lahat ng mga bagay na may kaugnay sa spiritual. Si Hezekiah, siya ay namumuno na parang tandaan po natin ang hari ng Juda ay sila nakaupo sa trono ng Diyos. Siya ay naghahari kapalit ng Diyos dahil dapat ang Diyos ang maghari. Pero sila po yung humingi ng taong hari, siya ay tinakwin ng Diyos na maghari sa kanila. At siya po ay namamahala sa mga larangan ng politika. So, political na pamamahala ay nakay Haring Ezekias at ang pamamahala sa espiritu ng mga bagay ay nakay Isaias dahil siya po ang tagapagsalita ng Diyos sapagkat siya isang propeta ng Diyos. At si Isaias po rito ay may dalawang katanungan. At hindi siya nabibighani sa kapangyarihan ng hari. Hindi siya natakot sa hari sapagkat siya hari. Pero siya ay propeta ng Diyos. Ang tatanungan, anong sinabi ng mga taong ito? At saan sila nanggaling kanya? At makikita natin ang pinagmamalaki na Ezekias kung saan galing ang mga taong ito kanya. Sila ay galing sa walaing lupain, ang Babylon. Ito po makikita po natin kapag sinasabi natin na tayo nagbabasa sa Biblia, kinakailangan po nating malaman kung ano ang kanilang pagtingin sa kanilang kapaligiran. Dito po, pasinin natin. Ang sanglibutan sa panahon ni Isaias ay limitado lamang sa nalalaman nilang sanglibutan. So yung mga bansang hindi nila alam yun. So mga tweed, makikita natin dito ang pangkalatang lokasyon na nalalaman ng mga Hudyo ay ang Mediterranean, yung dagat Mediterranean, ang Ehipto, ang Ethiopia, ang Assyria. Yun ang alam nila. Paglabas po doon sa lugar, maaaring wala lang silang alam. Patulad po ng panahon na bago nagalag si Magellan, akala nila pagkatapos po ng Espanya, ito'y malaking bangin. Sa kailang paniniwala ng lupa ay ito po ay hindi bilog, kundi flat. Nung magalag po si Magellan, doon na nila nalaman, pagbalik po niya, na siya pala ang lupa pala ay bilog, hindi po siya flat. At mayroon pang ibang lupain, maliban sa alam nilang lupain. So, ang kaisipan ng mga tao noon ay limitado sa nalalaman nila. So, ang Babylon po, kung ating ikukumpara sa panahon natin ngayon, ang Babylon yan ang kasalukuyang Iraq. At Israel, yan ang lugar pa rin ng Israel sa kasalukuyan. Sa panahon natin ngayon, ay malapit lang. Malapit lang yun. Ilang oras lang yun. Makakabot ka po na Iraq patungo sa Israel. Malala po natin ng Gulf War na po, sinakop ng Iraq ang Kuwait at tinigtas ng mga bansa ang Kuwait.
mula sa pagkasakop ng Iraq. Ang Iraq po ay nagpasabog ng Scud missiles at nakaabot sa Israel. At ang Scud missiles ay isang short range. Sabihin, malapit lang ang kanyang nagdadatnan. Pero nadatnan yung Israel. So malapit lang po Israel sa Babylon sa kasalukuyan nating panahon. Hindi dahil nagbago yung mundo, hindi. Dahil maraming form of transportation, di ba? Ang bilis na lang. Kung ikay mag-aeroplano mula Israel hanggang Iraq, baka isang oras lang, doon ka na. Napakalapit lang. Pero sa panahon na yon, na walang modernong transportasyon, walang sasakyan katulad ng kotse, bus, tren, aeroplano, napakalayo noon. Kaya sabi niya, for a far country. Kaya pagdating na sa chapter 43, sa 43 verses mula sa silangan, ganyan, yun po hindi sa Pilipinas. Walang Pilipinas sa Isaias. Yun ay punto de vista ng mga tao noon. Sabihin, ang mula sa Judah, papunta ng Babylon, malayo yun. And vice versa. Ang mga taga-Babylon pupunta sa bansang Israel, malayo yun. Kaya sabi niya, sila nanggaling sa malayong lupain, ganyan. So sila nagsasalita sa punto de vista ng mga tao noon, hindi sa mga tao ngayon. Kailangan pa mahalaga sa atin yun kasi magkakaroon tayo ng maling kaisipan. And he said, what have they seen in your house? Meaning, doon sa palasyo ng hari. So Hezekiah answered, they have seen all that is in my house. There is nothing among my treasures that I have not shown them. So, obviously siya nagyayabang. Nagpapakita na siya haring dapat tanawin na parang dakila. So, ang tanong ni Isaias, anong pinakita mo kanya sa iyong bahay? So, ito'y ginawa ni Ezekias na walang pagsasangguni sa Diyos. Ito'y ginawa sa kanyang sariling kaisipan, kalooban. Ito po'y ginagawa kahit sa panahon ni Joshua, halimbawa sa Joshua, chapter 9, verse 40. Kumisan, gumagawa siya ng mga bagay na walang sangguni sa Diyos. Pero tandaan po natin, ang Diyos ang nakakaalam sa lahat ng mga bagay. Kung ikay may mahalagang dapat yun, kailangan sumangguni ka sa Diyos. Sa panahon ng kanyang kagipitan, sa panahon ng kanyang pagkakasakit, si Hezekiah ay sumangguni sa Diyos. Pero sa pagkakataon na ito, hindi siya sumangguni sa Diyos. Basahin natin sa Joshua 9:14. Ginawa ng mga tao sa Israel ang kailang baon at hindi humingi ng payo sa Panginoon. So, ginagawa nila noong. Ito'y ginawa ni Hezekias. Hindi isang bagay na hindi mabuti. Hindi sila sumasangguni sa Diyos. Pero ito masaklap. Then Isaiah said to Hezekiah, hear the word of the Lord of hosts. Pakinggan mo ang sasabihin sa iyo ng Diyos. Makikita natin si Isaias ang tagapagsalita ng Diyos. At noong unang panahon, si Hezekiah, pinagwikaan niya si Ahaz dahil sa kanyang kampi sa Syria at Egypto. Imbes na siya sumangguni sa Diyos. Ngayon, makita natin, sasabihin ni Isaias kay Hezekiah na dapat hindi siya kampi sa Babylon. Hindi siya dapat magkaroon ng alliance sa Babylon. Dahil tandaan po natin, nung si Hezekiah po ay sumangguni sa Diyos, tinulungan sila ng Diyos. At nalaman niya noon na kanyang pakikipag-alyansa sa Egypto laban sa Syria ay walang halaga, kundi ang kapangyarihan lamang ng Diyos na makapagliligtas sa kanya. Pero sa pagkakataon na ito, siya po ay nagkaroon ng mga pagkakamali. Sa kanya alyansa sa kaharian po ng Babylon laban sa Syria. So yung po ganong klaseng pakikipag-alyansa sa mga tao ay pagtatakwil sa Diyos at sa mga kapatid ay ito ay kasalanan. At yan po ay isang
kamatayan para sa katotohanan at sa anumang tama. Kasi dapat sila umasa lang sa Diyos at hindi sa anumang kapangyarihan ng mga tao. Pagka kang tao po umaasa sa tao, tinatakwil niya ang Diyos at sa kanyang kapangyarihan. So ngayon, anong sasabihin ng Diyos kay Hezekiah sa pamamagitan ni Isaiah? Sila po may sila po ito mga kapatid, walang talata lang ito. Behold, the days are coming. Hindi sinabi yung eksaktong hanggang kahaba ng panahon sinasabi. Behold, the days are coming when all that is in your house and what your fathers have accumulated until this day shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, says the Lord. Pag sinabing, behold, tumingin ka, pakinggan mo ko, parang gano'n. Sabi ni Isaiah kay Haring Hezekiah, dumarating ang panahon kanya. Yung takdang gano'ng katagal ay hindi sinabi. Pero ito'y tiyak na darating. The length is not mentioned, but the certainty of the event. Yung makikita natin. Tiyak ng mangyayari. Ano mangyayari? Lahat ng kanyang pag-aari ay pupunta sa Babylon. Ngayon, ito po ng pagkakataon na ang Babylon ay tinukoy bilang lugar ng pagkalipin. Hindi ang Assyria, hindi ang Nineveh, kundi ang Babylon. Si Sennacherib ay naghahari sa lungsod ng Nineveh at ang hari ng Babylon ay sa Babylon. Ngayon, makikita natin sa kauna-unahang pagkakataon, binanggit ang Babylon bilang lugar ng pagkalipin. At makikita lahat ng pag-aari ni Hezekias na ito ang pinanggagalingan ng kanyang pagpapalalo, source of his pride, ay dadalhin sa Babylon. So, ibig sabihin, lahat ng pag-ahari ng kaharian ng Juda na ito'y naipon sa mga panahon, ito'y dadalhin lahat sa Babylon. It will be carried away to Babylon. So, si Haring Hezekiah, siya po ay naging palalo sa mga bagay. So, naging vain kanya. Pasinin po natin ang mga pag-aari. Si Solomon sa Ecclesiastes chapter 2 verse 11. Then I looked on all the works that my hands had done, and on the labor in which I had toiled, and indeed it all was vanity and grasping for the wind. There was no profit under the sun. Ang ibig sabihin, kahit na kanin bunga ng aking paggawa, walang halaga kanya. Para kung walang hinahabol ko yung hangin, mahabol ba yung hangin? So, sabihin, kung di mahabol ang hangin, ang mga bagay na ito kanya, na aking nagbunga na aking pagpapagal ay walang kabuluhan. Yan ang sabi ni Solomon. So, ito mga bagay na ito, walang kabuluhan. Yung mga bagay na pag-aari si Hezekias, ito ang pinanggagalingan kanyang pagpapalalo. Pero walang kabuluhan ng mga bagay. Bakit ito'y dadali sa Babylon? Ito'y mawawala sa kanyang kamay. So, maging walang kabuluhan ng kanyang pag-aari kanya. So, kung ating pagtitiwala ay nasa mga bagay na material, ito'y mawawala. So, 1 John chapter 2 verse 17, and the world is passing away, and the last of it, but he who does the will of God abides forever. Kung tayo magtitiwala sa Diyos, tayo mabubuhay na walang hanggan. Pero itong siyang libutan, kanya ay matatapos, pati lahat ng kanyang pagnanasa kanya ay mawawala. So lahat ng mga bagay sa lupa ay mawawala. Hindi lamang kanyang pag-aari ang dadalhin sa Babylon. Bagamat hindi ito mangyayari sa panahon ni Hezekias, ito yung nangyari sa hari po si Jeconiah. And all thy sons that shall issue from thee, whom thou shalt beget, shall they take away, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. Hindi po nangyari ito sa panahon ni Hezekias, kundi sa mga kanyang mga manggagaling sa kanya. Ilang generasyon pa yan.
all thy sons, kanya. Lahat ng dila mga pag-aari niya, pati ang mga kanyang lahi kanya idadalhin sa Babylon. Ang naging anak po ni Hezekiah, si Manasseh, hindi siya nadala sa Babylon. So ito yung mga lahi niya, kanyang manggagaling sa kanya in the future. Siya idadalhin na maging alipin sa Babylon ngayon. So hindi lamang kanyang pag-aari, pati kanyang lahi kanya ay dadalhin sa Babylon. Sila ay magiging bating kanya. Ang bating po ay either na ikaw ay inalis ang iyong ari. Dahil yung mga bating usually ang nag-aalaga sa mga asawa ng hari. So para walang milagrong mangyayari, pinuputuloy ng hari. O you mutilated kanya. O ito po yung mga individual na inilalagay po sa pangunahing posisyon ng pamahalaan. Tingnan basahin po natin sa Daniel chapter. Kung wala po tinutukoy dito, ay hindi natin alam. Basta sabi, bating kanya. Daniel chapter 1 verse 3. Ano po? Si Daniel po isang exilic prophet. So nandun sila sa Babylon nang si Daniel po ay maging propeta. Basahin natin sa verse 3. At tinutusan ng hari si Aspenaz ang pinuno ng kanyang mga eunuko at dalhin ng ilan na sa mga Israelita na mula sa lahi ng hari at sa mga maharlika kanya. So ito po ay tinawag na bating ang isang tao may malaking mataas na katungkulan sa palasyon ng hari ng Babylon. So ano ibig sabihin sila magiging bating sa palasyo ng hari ng Babylon? Hindi natin alam. Basta lahat na maging lahi ni Hezekiah ay dadalhin sa Babylon. Hezekiah said to Isaiah, the word of the Lord which you have spoken is good. For he said, at least there will be peace and truth in my days. Meron pa rin kapayapaan, katotohanan sa kanyang araw kanya. Dahil hindi siya kanyang panahon, sila magiging alipin. Alam po niyo, naging kasamaan ng kanyang anak. Siya po naging masama. Ang kanyang kasamaan ay higit pa doon sa kasamaan ng mga entim. Sayin po natin sa pangalawang hari, si Manasseh. So mga tweed, ang dahilan na dadalhin ng kanyang mga anak ay dahil naging masamang lahi ang lahi ng Judah, kaya sila'y dadalhin sa pagkalipin. Basahin natin sa 21 verse 9-15. Ngunit hindi sila nakinig at hinakit sila ng Manasseh na gawa na higit pang masama kaysa ginawa ng mga bansang pinuksan ng Panginoon sa harapan ng mga anak ni Israel. At ang Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod ng mga propeta na sinasabi sapagkat ginawa ni Manasseh na hari ng Huda ang karamaldumal na ito at gawa ng kasamang higit kaysa lahat ng ginawa ng mga Amoreo na nauna sa kanya at ibinunsod niya ang Huda sa pagkakasala sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, aking dadalhin sa Jerusalem at Huda ang ganitong kasamaan na anupat ang tainga ng bawat nakakarinig nito ay mangingilabot kanya. So ibig sabihin, ang kasamaan po ni Manasseh na yung hari pagkatapos ni Hezekiah, ito yung anak ni Hezekiah, ay naging napakasama. Ang katotohanan niya ng Judah ay lalo pang masahol kaysa Israel at Sodom. Tingnan po natin. Sa Jeremiah chapter 3 verse 11. Yan ang dahilan bakit dadalhin sa pagkalipin ang bansang Judah. Dahil sila naging masama pa kaysa sa kaharian ng Israel na naging masama. Kaya sila po nauna naging alipin sa pamagitan ng Assyria. Pero later on, ginawa ng Judah, ginawa ng Israel na higit pa. Basahin natin. So Jeremiah chapter 3 verse 11. At sinabi ng Panginoon sa akin, ipinakita ng taksil na Israel ang kanyang sarili na mas matwid kaysa taksil na Huda. Ibig sabihin, yung taksil na Israel na pagkataksil sa Diyos ay mas mabuti kaysa sa taksil na Huda. So mas masama pa ang Judah sa kaharian ng Israel. Lumundag po tayo sa kay Ezekiel, dito po sa chapter 16, verse 46 to verse 47. Ganito po ang ating mababasa. Ganon din po sinabi dito, katulad sinabi ni Jeremias, ng Diyos kay Jeremias. Basahin po ito po. Basahin natin. At ang iyong nakatatandang kapatid na babae sa Samaria, na naninirahan kasama ng kanyang mga anak na babae sa dakong hilaga mo.
At ang nakababatang kapatid na babae na numiran sa iyong timog ay ang Sodoma, nakasama ang kanyang mga anak na babae. Gayon may hindi ka na siyang lumakad sa kanilang mga lakad o gumawa man ng ayon sa kanilang kasuklam-suklan. Sa loob lamang ng napakaigsing panahon na higit kang naging masama kaysa kanila sa lahat ng inyong mga lakad. So siya ang Juda po higit na naging masama kaysa sa mga bansang nasa kapaligiran niya. Kaya nga po ang Juda ay, ito po yung nangyari sa panahon ng Jeconiah, siya naging alipin sa lupain ng Babylon sa loob po ng 50 taon. 50 years. 20 years na sila po inakot. So ito yung total na 70 years. So yun po, sila naging alipin sa loob ng Babylon. Pakisama po yung kanilang paglalakbay patungo sa Babylon sa loob po ng 70 years. Sila naging alipin sa lugar na yun. Ito po sinabi basahin po natin ang sinabi po ni Propeta Mika sa chapter 4 verse 10. Mika. Ito po, basahin natin. Malipid ka at dumaing o anak na babae ng Zion, nagaya ng babaeng mga anak, sapagkat ngayon lalabas ka sa lungsod at maniniran sa parang at ikay pupunta sa Babylonia. Ililigtas ka roon, doon itutubusin ka ng Panginoon sa kamay ng iyong mga kaway. Pero sila ay pupunta sa Babylon. Tandaan po niyo yung salita ni Micah, ikay pupunta sa Babylonia at ililigtas ka roon. So yung mga susunod na kapitulo, maliban lang po yung kasunod nito, ay patungkol sa ating Panginoon. Pero yung mga susunod na kapitulo ay patungkol doon sa bagay na yun. Sila ay pupunta sa pagkalipin, pero sila liligtas ng Panginoon. Ang chapter 14 and chapter 66, ito po yung pangalang bahagi. Ito po yung paghahanda ng bayan para sa pagkalipin sa Babylon. So ngayon, sila ipupunta sa Babylon. So ito po ang ating paksa sa gabing ito. So tayo po dumako na sa pagbabasa po ng mga comments. Gandang gabi po sa ating lahat. Gandang gabi rin sa iyo, Brad. Rafael Ortiz, Present. Melinda Dishon Senis, magandang gabi po mga kapatid. Magandang gabi rin sa iyo, Sister. Tapos, good evening po, Brother Lordy. John Bautista is present and listening now. Good evening, brethren. Good evening din sa iyo. Stamat Kenka. Grace Tagaygay. Good evening, Brad. And to all watching, good evening din, Brother Sister Grace. Emmanuel Graneta, magandang gabi din sa mga kapatid na imbag nga rabi, kapsat. Jimmy Lacambra, watching and listening. Orjan Ocampo, watching and listening. Arnold Dasilo, gandang gabi po, brother. Sa lahat na gandang gabi din. Gandang gabi din, Brad. Randy Calilong Senis, good evening, brother and sister watching from Mexico, Pampanga. Yan lang po, Mexico na hindi Mexico, ano po. So, meron pong comment si Brother Kennedy Piligambol. I'm glad to know in times of King Hezekiah, protocols were administered on each kingdom or countries we have today. And I hope I am right that they have looked up to Romans 15:4 guidelines today. Let us know your insight. Brother, basahin po natin ng Romans 15 verse 4. Ito po ang huling kapitulo po ng Romans. Sapagkat ang mga bagay na isunod ang una, isunod ang upang tayo matuto. Upang sa pamagitan ng pagtataga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Totoo po yun. Kaya po na hindi po inalis ang Old Testament dahil marami tayong matututunan. Yun po kaya ng Hezekiah, although generally speaking, siya po yung matuwid na hari. Pero siya tao pa rin. Siya po ay ang kanyang kainahan ay sa kanyang pride. Siya po isang tao mapagpalalo. So makikita natin ng aral na binibigay sa atin noon. Huwag lang tayo pong pumunta sa Diyos pag tayo nasa bingit ng panganib. O kung meron tayong kailangan sa Diyos, pagkatapos makuha natin ang hinihingi natin sa Diyos, ay malilimutan natin ang ating pangako sa Diyos.
Kaya sabi po ng Panginoon, sabi niya, huwag kayong mangako sa Diyos. Huwag kayong sumumpa, ganyan. Sapagkat ang langit ay ang kanyang trono at ang lupa ang kanyang tuntungan kanya. So kung hindi natin gagawin, huwag mo sabihin. So ito makikita natin dito, yun ang problema ni Ezekias. Although siya po ay naging matuwid, generally speaking, wala na pong perfectong tao sa harapan ng Diyos. Pero may mga panahon ng kanyang kainahan. Katulad ang nangyari David nung siya nasa tayog ng kanyang kapangyarihan, siya na nahulog sa tawag ng lama. At ganyan din po si Solomon, katulad ni Ezekias, siya po ay dahil sa karangayan at kayamanan, siya nagkasala rin.